mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyenang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyenang babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang tila matigas na pananalita ni Jesus. Ako'y naparito upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. Hindi siya nagsalita ng isang payapang bukang bibig, kundi isang panawagan na kayang gumising sa natutulog na puso. Marami sa atin ay marinig si Jesus bilang tagapaghatid ng kapayapaan. At totoo iyon. Ngunit ngayong araw, ipinapakita niyang ang kapayapaan na dala niya ay hindi basta-basta katahimikan kundi bunga ng isang paglilinis, pagbabago at pagsunog ng lahat ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag naririnig natin ang salitang apoy, 2 agad ang naiisip. Pwedeng magbigay ng init at liwanag o pwedeng magdulot ng pagkasunog at pagkasira. Sa espiritual na buhay, ang apoy na tinutukoy ni Jesus ay apoy ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi lang basta humahaplos, kundi nag-aalis ng dumi sa ating puso. Parang ginto na nilalagay sa apoy para luminis at luminang ang tunay na anyo. Ganoon din tayo, nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok, pagtutuwid, at paghamon sa ating pananampalataya. Minsan masakit, minsan nakakapagod. Pero ito'y para maging dalisay tayo at tunay na maging anak niya. Nakakapagtaka, pero sinabi ni Jesus na ang apoy na dala niya ay magdudulot ng pagkakahati-hati. Maging sa pamilya. Hindi ibig sabihin nito ay gusto niyang sirain ang ating relasyon, kundi gusto niyang ipakita na kapag pinili natin ang Diyos ng buong puso, hindi lahat ay sasang-ayon. Minsan ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugang lalabanan natin ang agos ng maling kaugalian, ng maling sistema o pananaw, kahit na ito'y magdulot ng pagtutol mula sa mga malalapit sa atin. Ano ang hamon? Handa ba tayong maging tapat sa ating paninindigan kahit na tayo ay iwanan, pagtawanan, o usigin? Hindi sapat na maramdaman lang ang apoy na ito. Kailangan itong mag-udyok sa atin na kumilos. Ang Kristiyanong walang galaw ay parang uling na hindi na umiinit. Buhay pero walang silbi. Ang apoy ni Kristo ay nagbubunsod sa atin na magmahal ng totoo, magpatawad ng walang hinihintay na kapalit, at maglingkod kahit walang nakakakita. Marami sa atin ang napapagod dahil sa paulit-ulit na problema at kawalan ng resulta sa kabutihang ginagawa. Pero tandaan natin, ang apoy ni Kristo ay hindi nag-uubos ng lakas natin, bagkus ito ang pinagmumulan ng tunay na sigla at tapang na magpatuloy. Kung tutuusin, ang tanong ni Jesus ay malinaw. Handa ka bang hayaang magliyab ang apoy ng Diyos sa iyong buhay? Kapag pinapasok natin si Kristo ng buong buo, hindi lahat ay magiging madali. Maaring masaktan tayo, mawalan o makaranas ng pagtutol. Pero kapalit nito ay isang buhay na may saysay at may layunin. Buhay na may init at liwanag
na hindi kayang patayin ng kadiliman. Saang bahagi ng buhay natin, kailangan nating hayaang magliyab ang apoy ng Diyos upang magbago tayo at mas maging tapat na alagad niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, apoy ng pag-ibig ng Ama, sindihan mo ang aming puso. Linisin mo ang aming isip sa lahat ng masamang hangarin. Palitan mo ng lakas ang aming panghihina at gawing liwanag ang aming buhay para sa iba. Huwag mo kaming hayaang matakot sa pagharap sa katotohanan at pagyakap sa iyong kalooban. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.